ayan na naman tayo. Ayan na naman, guys. It's your boy again. Guess who's back? It's Joseph Sabelio. And today, natay pimple sa ilong. Pero this fucking pimple cannot stop me of sharing my content to you guys. But before anything else, yes, guys, I'm officially back. And hopefully, magsunod-sunod na tong mga video natin. Kasi graduate na tayo, makakaproduce na tayo ng mga content, tsaka marami na rin nag-request. So ngayon mga to guys, dagag nag-message sa tong page nga magtagalog daw ta. At dahil mahal ko kayo guys, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magtatagalog ako. So ayan, magsisimula na po tayo. Roll that intro in 3, 2, 1. So ayan, let us start this content, no? So I will dedicate this video to those students who will not be able to march this graduation rites. Para po sa mga hindi nakapag-submit ng thesis nila dahil na-late or may mga kanya-kanya silang mga reasons. Para sa mga ginawa na nila lahat pero na-failed pa rin yung grades nila. Tapos yun yung reason kung bakit hindi sila nakapag-graduate. At most especially ito, maapektuhan talaga ako nito kasi isa din ako nito Para po sa mga may family financial problem, no, na nahuli na sa batch nila kasi wala silang perang pangtustos sa tuition fee, no? Isa din po ako niyan, way back 2014 namatay po yung lola ko, tapos may dumating na financial crisis po kami, tapos ayun, hindi kinaya ng mama ko, nag-early retirement din si mami kasi stroke si lola for 3 months at wala na kaming source of income. So ayun, nakapag-stop ako first sem at marami akong subjects na hindi nakuha nung second sem 2014. Isa din po ako sa mga students na nahuli sa batch nila. Supposedly graduate na ako nung 2018, pero laban pa rin, man. So anyways, tara tuloy. Man, if sobrang down ka ngayon dahil sa reason na nahuli ka sa batch mo, man, may purpose po yun. Plansado yan lahat ni Lord. Lahat ng gusot sa life nyo, ipaplansa yan ni Lord. Soon, ito tandaan mo to may plano si Lord, si God, for each one of us. Please, wag mong gawing basihan ang number of years na nag-aaral ka sa kagalingan mo. Wag mong gawing basihan yan kung gaano ka-kitid yung abilidad mo. Wag mong i-reflect, hindi dahil na matagal ka dyan sa paralan, tagal kang natapos sa kurso mo, bobo ka na. Hindi yan ganyan, guys. Number of years na nag-aaral ka sa course mo is just a number, guys. Grades is just also a number. It doesn't define you. It doesn't sum up of who you are. Guys, tatak nyo sa kokote nyo Ang totoong battle, guys, wala sa school, man. Ang totoong battle, nasa labas ng school. Yan yung realidad. Kung paano mo gagawa ng diskarte laban sa mga problemang dadating sa buhay mo. Ayan. For example, you've failed. You've got failed grades. Please consider it, man, na hindi ka lang nakapag-prepare. Each one of us has different path, guys. So for me lang naniniwala ako na ang prerequisite ng success ay hindi naman yung grades natin Hindi naman sa anong mga medals dyan na isasabit sa leeg mo. Yung iba dyan, 20 lang yan sa mall Wala yan sa pagiging summa cum laude, magna cum laude. Hindi dahil pag na-achieve mo na yung mga title na yan, magiging successful ka na sa life mo. Hindi, man. Kumbaga, sabi nga nila yung pinag-aralan mo dyan, no? Sa field namin, architecture, yung pinag-aralan namin dyan, maliit lang daw yung lalabas sa board exam. Tapos, experience na lahat. So, yan, ang totoong prerequisite ng success ay diskarte. Pag may diskarte ka sa buhay, magiging successful ka, men. For me lang ito quote ko to, the prerequisite of success is not how smart you are, but it's all about how strategic thinker you are. No? Strategic thinker. Ilalagay ko sa baba. Yan yung prerequisite ng success. Kung paano ka maglalagay ng diskarte sa buhay mo. Para gawing solution mo sa mga problemang dadating sa buhay mo. Ayan. Parang networking lang tayo, guys. Pumapower! Ito experience ko to. Personal experience. Isi-share ko sa inyo. Ang life, susubukan ka talaga Previous year lang, 5th year ako. First sem, no? So, nagtitesis na ako nun. Sabi sa akin ng mami ko na, Nak, yung business natin sa province parang humihina na. So, parang nagbabankrupt na, Nak, no, in short. So, parang i-comfort niya ako na okay lang, Nak. Tuloy pa naman. May business pa naman tayo. Pero alam ko sa sarili ko, kilala ko yan si mami. Alam ko sa sarili ko na wala na. Decrease na yung income sa business namin doon sa province. So ayun, sabi ko ni mami,
Huwag kang mag-alala. Hahanap tayo ng racket. Hahanap yung bunso mong anak ng racket. Si mami, single mom yan eh. Naging videographer ako. Tinigil ko muna tong pagba-vlog ko. Kaya nag-release ako ng video, no, na yung title ay prioritization, no? Nung August ba yun? Nagtitesis din ako. So, parang hindi ko kaya mag-vlog eh. Ito, hobby ko to eh. Mahal ko din tong pagba-vlog. Pero, pag kailangan talaga guys, dapat talaga yung word na sakripisyo eh. So yun, sabi ko ni mami na maghanap ako ng racket. So, naging videographer ako. Naging freelance. Naka-experience din po ako ng apprenticeship sa field ko, architectural apprentice, at kahit papaano kumikita tayo ng konting income. Ayun, nagtrabaho ako as video editor, naging graphic designer din ako. Tapos yun, kahit papaano nakakatulong ako kay mami ba. Hindi naman sa nagbabrag ako, pero nagsishare lang ako kung sa side ko paano ko dinala si life. Kasi yan yung importante. Ikaw yung dadala ni life, hindi yung si life yung dadala sa'yo. Dahil papasok na yung mga tangina, depress ako, man. Tapos mag-share ka na ng mga memes na ng mga quotes sa Facebook na tangina, depressed ako, man. So, hindi ganyan, guys. So, kahit papaano, nakapagbayad ako ng mga gastusin sa school, natulungan ko si mami. At ayun, graduate ako, man. I've got my degree. And ayun, binigay ko ni mami yung diploma. Sabi ko sa kanya, man, hindi para sa akin tong diplomang to, hindi para sa'yo. Tapos yan, naiyak siya. Thank you na. Tapos yun. Yan yung experience ko, man. Kung paano mo lang lalagyan ng diskarte ba. So ayun, ang resulta, nakuha ko yung degree ko. Magpuproceed naman tayo ng architectural apprentice next month. Pero ngayon, rest muna, no? Dahil sobrang stress sa previous month. So, pag nadapa, men, bangon lang ulit. Pag nadapa ulit, bangon ulit. May paborito akong quote, no? Fall down 7 times, stand up 8. Kaya kung ikaw, seriously, pag na-down ka sa buhay mo ngayon kasi nahuli ka na, tangina, yung mga tropa ko, tangina, yayaman na eh. Tangina, ako, tambay pa lang ako ngayon eh. Men, hindi pa uli ang lahat. Maraming diskarte dyan. Alam kong may diskarte ka, men. Gawin mo. Each person has strengths. Gusto ko lang malaman mo na pag na-down ka ngayon, tangina, wag, men. God is in control. Planado niya yan. Lahat ng nangyari sa'yo ngayon. Kumbaga, para sa'yo, walang ginagawa si Lord dahil nandyan ka ngayon sa pwesto mo na nasa lowest point ka ng buhay mo, hindi, men. May plano si Lord para sa'yo. So, enjoy mo lang every moment sa life mo ngayon. Diba? I-enjoy nyo lang guys kung ano ang ibinigay ni Lord na pace sa inyo. May break tayo, men. Hindi naman ito paunahan eh. Hindi ito race, men. Life is not a race. Yung iba nga dyan, graduate na, naging tambay pa nga eh. No? Hindi ko naman sinabing ako yan, ha? Ako ba yun? Anyways. So, yun lang yung punto, guys, no? Sana may nakuha kayong aral or enlightenment. Sana na-enlighten kayo sa mga sinabi ko. At kahit papaano, nakapagbigay ako ng lessons. Kasi, previous year, graduate yung kabatch ko. May konti talagang lungkot. Kumbaga, may konting inggit talaga eh. Yun, graduate na sila. Ako, dito pa lang. So, yun yung goal ko, guys. Sa mga nakaka-experience ngayon, nang na-experience ko previous March, gusto ko pong walain yan. Gusto ko pong i-erase yan lahat sa inyo. So, before ako mag-outro, may isang quote lang ako na isi-share sa inyo, no? Self-made quote, life is not a race. Each one of us has different journey. Don't rush things. You must enjoy every second of it. You know? Pero, wait, gusto ko yung viral ngayon eh. Yung a philosopher once said eh. Lalagay nyo dyan ah. Tapos yung boses ko may pagka-reverb. Okay, let's do this. Life is not a race. Each one of us has different journey. Don't rush things. You must enjoy every second of it. You know? So mag-outro na tayo, guys. See you in my next video. Always remember, tanan problema dili forever na solusyon tanan. That's my fucking reminder. It's your boy Joseph Sabelio. I'm out. Bye-bye! Yan, tapos na guys. Yun na, back settle tayo.